hawak niya ang beat. Relate na relate. Actually, lately na ako nakarelate dito. Kasi maya't maya ako na lang napapakinggan eh. Yung mga mahilig magsumba, ito ang paboritong tinutugtog. Sa mga school events, sa mga TikTok. At ang composer pala nito ay foreigner na may asawang Pilipina na marunong magtagalog. At ang essence ng kanta ay parang kontrolado mo ang ritmo ng iyong buhay. Ikaw ang magdi-decide kung anong gusto kung anong gustong beat ng iyong buhay. Ikaw ang masusunod. At the end of the day, hawak mo ang kompas. Kala ko, may Iranian missiles nang tumama sa atin eh. Anong problema ng ating sound system kanina pa? Hawak mo ang kompas. The idea is good. We have part sa ating buhay. It is not incorrect, but it's incomplete. Sapagkat sa buhay natin, sigurado ba natin na tayo ba talaga ang may hawak ating buhay? Sabi po sa ating binasa, ang isang tao'y maraming iniisip. Hindi ko alam. Everyone desires to have a perfect beat. Hanggat maaari, sa pasulong tayo, sa pasigla tayo, sa paganda. Wala pong nagplano na gusto kong bumagsak ngayong taong ito, gusto kong magkasakit, gusto kong malugi ang aming negosyo. But if we really control our life, kung talagang hawak mo ang beat, bakit may mga bagay na hindi mo makontrol ngayon? Bakit ginayanig ang mundo? Na even yung mga stable na negosyo, yung mga taong malalakas ay nagkasakit, yung mga taong marurunong ay namomroblema din. O baka ang totoo, si Lord ang tunay na may hawak ng beat ng buhay mo. Marami tayong mga struggles. Gusto mo na mag-start, back muna. Kaya lang, ang daming struggle. Meron tayong mga gustong pasimulan. Meron tayong mga gustong buksan. Kaya lang, parang hindi pa nag-uumpisa. Parang may hadlang na agad. Parang may mga nagsaradong pintuan na agad. Diba? Lalo pa ngayon na ang daming mga hadlang para sa mga idea, mga ventures na gusto nating simulan. Gusto mo na mag-start, kaya lang ang daming struggle. Minsan, gusto mo na mag-progress. Medyo parang gusto ko nang bumangon-bangon, lumaban-laban. Umayos-ayos. Pero ang dami namang delay. Merong mga hindi nasasagot sa iyong panalangin. Maraming delays. Minsan pa nga, deny. Na para bang, ito na yung papunta na ako sa beat na gusto ko eh. Kaya lang, deny. Probably you fail sa inyong mga exams. Merong mga contracts na hindi mo nakuha, negosyo na hindi mo na buksan. May mga bagay na gusto mong mabuo, pero parang lalong nawawasak. It could be a dreams, it could be a relationship. Ito pa, gusto mong mag-ipon at magtipid, pero ang dami namang unexpected na dumating. May biglang nagkasakit, may biglang hindi mo may paliwanag bakit ang taas ng aking tubig. Biglang may mga ganto-gantong emergency. At biglang tumaas ang mga bilihin. Di ba, nagpo-project na tayo noong January, ito na yung aking magiging budget natin, medyo ganto-ganto. Ay nagrereklamo na nga ang mga misis. Tumaas na daw lahat pero ang budget hindi.
Gusto mong gawin ang mga bagay na yan. Kung ikaw talaga ang may control ng beat ng buhay, bakit hindi natin makontrol itong mga pangyayaring ito? I do believe sa taong ito, may mga nakalatag na tayong plano, may ina-anticipate na tayong mangyayari, at walang nagplano ng hindi mabuti. But today, pag-usapan natin, sino ba talaga ang may hawak ng beat ng ating buhay? Isipin na natin, may isang sumasayaw, may isang umaawit sa harap. Talagang makikita mo todo ang kanyang energy. Talagang kung sa maliksi ay maliksi. Todo ang galaw. Pero ang problema, hindi sabay sa beat ng music. Kahit anong galing, kahit anong effort, mukha pa ring mali. Bakit? Hindi dahil wala siyang talento. Hindi dahil hindi siya nag-e-effort, kundi dahil hindi siya naka-align sa tamang kumpas or sa tamang beat. That is what exactly happening sa mundo. Minsan, ganun tayo kahit Kristiyano. Dukayod na ako. Maagap naman gumigising. Masipag naman. Pero parang walang nangyari. Nagsisipag ka naman, nag-aayos ka naman, malungkot pa, nag-church ka naman, pero bakit ganun? Parang hindi sabay sa beat. May mga portion ng ating buhay na hindi lahat okay. May mga okay. Pero may mga portion ng ating buhay na magulo ang ating rhythm, wala sa beat. Anong part ng buhay mo? Yung tingin mo, parang wala sa tugma, hindi mo control, may highlights. Ganon din sa ating buhay. Hindi lahat ng season, nandun tayo sa momentum. Momentus ang ating buhay, highlights. May mga time na ang beat ng buhay is slow. May mga time na may drop, bumabagsak. May time na staccato, pautik-utik. Sapagkat hindi maganda ang rhythm. Nakarinig na ba kayo ng kanta na puro malalakas na lamang, sa umpisa pa lamang? Diba? Diba masakit sa tenga? Ang hirap din naman ng kanta na simula't simula ay mahina. May rhythm, may rhythmic, or may beat. Ganon sa ating buhay. May seasons of waiting. May seasons of pain. Meron din namang seasons of blessings. Pero lahat yan, parte ng rhythm na ginagawa ng Diyos. May mga panahon na parang walang nangyayari. Pero yun pala, inaayos lang ni Lord ang timing para sa momentus ng iyong buhay. Sa pagkakataong ito, anong season, anong beat o sitwasyon ng ating buhay? Maaaring yung iba, hindi nyo padama, sapagkat mukhang maayos pa naman. In fact, ayos pa, parang control ko pa. Hindi pa naman masyadong apektado. May kalakasan ako, maayos ang pamilya. Okay? Sabi nga nung nabasa ko nung isang araw sa GC, sa Facebook nagtataas na ang langis, bumuo pa ng GC para sa travel. Pa? Hindi natin masasabi, seasons nila yun Okay? Pero maaring, nandun na tayo sa season ng drop. Okay? Bumabagsak na, nalolobat na yung microphone. Tingnan natin yung Acts chapter 16. Buksan niyo yung Acts chapter 16. Tingnan natin yung seasons of life, yung pagbabago sa buhay ni Apostle Paul. Acts chapter 16, verse 22. Basahin natin yan. Acts 16, verse 22. May stream pa ba tayo? Basahin niyo po sa wikang English. Ready? Begin. And the magistrates rent off their clothes and commanded to beat them.
And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely, who, having received such a charge, okay, sige po, ano? So, ano po ba yung context dito, ano? Context. Ang context po, bago ito, sina Apostle Paul, si Silas, nagpapagaling sila, nagpapalaya sila ng mga masamang spirito. Diba? At in fact, tuwan-tuwa ang mga tao, maraming matagal ng possess, pero nakalaya. They've been to the ministry, to the journey. Ang ganda eh. Parang, kumbaga sa momentum, ito na. Nakikilala na kami ng tao. Napufulfill na namin yung aming mission. Mainit na yung pagtanggap. Maayos na ang lahat. Pero, makikita po natin dito, biglang nagbago eh. May mga nagduda, may mga nainggit, yung magistrates at yung mga tao, pinaratangan sila ng mali. At dahil doon, the multitudes rose up, rose up against them. Multitudes yung may kaaway kang isang kapitbahay, ang hirap eh. Diba? Ay ito, lahat ng tao parang biglang bumalimbing, tumagilid. Rose up, bumangon talaga, together against them, mismo yung magistrates, sinira ang mga damit ni Apostol Pablo and commanded, anong commandment? To beat them. Ayun ang beat. Okay? Tapos, binitbit sila sa bilangguan. Ang daming beat. Kumbaga sa pulso, kumbaga kay Apostle Paul, ito na ha, momentum na to ha, papunta na tayo doon. Tapos lang natin magpalaya, masaya yung mga tao, nakikilala tayo, wala nang persecutions, biglang nagbago yung takbo ng buhay. Ginawa naman nila yung tama. What's the next beat? Winelcome ba sila? Dito papasok yung expectations versus reality ng buhay. Marami tayong parang nakaprograma na, ito na yon, papunta na dito. Maayos na ang lahat. Pero minsan, nagbabago yung takbo ng buhay. May mga ganyang moment tayo na akala natin tuloy-tuloy na, maganda na ang beat, control na natin. Pero ang kapalit, katulad ni Apostle Paul, sila ang nabit, sila ang nabitbit. Sapagkat hindi nila hawak ang beat ng buhay. Parang biglang nagbago yung music. Sabi kanina sa binasa natin, Proverbs 19 verse 21, maraming iniisip ang tao, maraming pinaplano, pero kalooban ng Diyos ang masusunod. Hindi po masama magplano. Hindi masamang mag-isip. Pero tandaan natin sa ating bumbuhay, bandang huli, Diyos at Diyos pa rin ang may kontrol ng lahat. Diyos at Diyos pa rin. Pangalawang bagay, kung si Lord ang may hawak ng beat, ano ang magandang gawin? Si Lord ang may hawak ng beat, pero pwede tayong sumabay. Nakita na ba kayo ng kumakanta? Ang awit ay My Way, pero ang gusto mong kantahin ay Skyline Pigyon. Yung kumakantang yun, magiging pangit eh. Biro mo tugtog My Way, tapos ang gusto niyang lyrics ay Skyline Pigyon. O di kaya naman, may music, na may sayaw na ganito, pero ang gusto niya yung ibang sayaw. Kung ito ang music na binibigay sa atin ng Diyos, wala kang magagawa. Kung hindi mo hawak, pero pwede kang sumabay. Hindi natin control ang beat, pero pwede tayong sumabay. Struggles natin to eh. Ang gusto natin, Lord, ito ang masusunod. Nakalatag na ang gusto ko. Ito ang gusto kong trabaho. Ito ang gusto kong mga bagay. Pero anong sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 and 6? Trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto your own understanding. Una, trust in the Lord. In all thy ways. In all thy ways. Acknowledge Him and He shall direct thy paths. Pag pinilit natin yung sarili nating rhythm, magulo ang buhay. Kaya, sometimes you find yourselves, but parang ganun. We are trying, nag-struggle kami sa buhay, may mga inaayos kami, pero parang ang hirap.
Bakit? Hindi yan ang beat, hindi yan ang rhythm. Nasa ibang music ka. Pero pag sumabay ka kay Lord, nagiging maayos. Ang problema natin, gusto natin tayo ang DJ ng ating buhay. Alam niyo yung DJ, yung nasa likod, nagko-control ng mga mixer, ng mga nagko-control ng tempo. Gusto natin tayo yan. Pero ang kailangan natin, sumunod tayo sa tugtog ng Diyos. Not just go with the flow of the world, but go with the flow of the Lord. Ang problema, ang musika ang sinusundan natin, musika ng mundo eh. 'Di ba? Kaya nga relate tayo diyan sa hawak ko ang beat. 'Di ba? Pero sabi ko, gusto kong i-counter itong message na ito. Oo, totoo. May portion ka na bahagi ng buhay pero hindi ikaw may hawak niyan. Ano yung flow ng word? 'Di ba? Ito yung flow. Imblis na tayo ay ang mga tao ay manumbalik sa Diyos. Imblis na mga tao ay panahon na manalangin sa mga itong sitwasyon. May nakikita ka bang repentance sa mundo? May nakikita ka bang repentance? Wala. May mga kanya-kanyang isip, may kanya-kanyang solusyon. And the problem is, may sariling diskarte ang mga mundo, pero nagiging diskarte na rin ng mga Kristiyano. Nagiging diskarte na rin ng mga kabataang Kristiyano, ng mga magulang. We are not working with the flow. Kung saan tayo dinadala ng Diyos, doon tayo sumunod. Just like the life of Moses. Maring, Lord, saan ba naman pupunta to? Kapahamakan, kamatayan. Di ba nung si Moses, bata pa lang? Hindi na alam nung magulang ang gagawin eh. Kasi papatayin yung mga bata. Ang ginawa, linagay sa basket, pinaanod, flow. Sumabay na lang sa agos. Pero hindi lang basta pinabayaan, binabantayan. Alam nyo sa agos na yon, ilinapit ng magulang, iniluhod sa Diyos, ipinanalangin, Lord, kayo nang bahala. Hindi ko control ang beat, pero pwede akong sumabay sa ng agos na ito. Alam nyo kung saan dinala si Moses? Kay Pharaoh. Sino nagpapapatay sa mga bata? Si Pharaoh. Naku po. Kung wala kang tiwala sa Diyos, di ba? Reklamo ang lalabas sa iyong buhay. Takot. Pangamba. Sisi. Out of the abundance of our heart, lumalabas yan. Alam nyo, pag may problema, lumalabas kung anong nasa puso natin. Pero alam nyo, pagdating doon, si Pharaoh nga, kumbaga, sa dami-dami ba namang pagpapatakan, sa dami-dami ba naman, doon pa sa gustong magpapatay, it doesn't make sense. Di ba? Kung tayo si Moses, kung tayo yung nanay ni Moses, Lord, ano ba naman to? Ito ba ang sagot mo? Pero ang nakapulot, hindi yung Pharaoh eh. Sino nakapulot? Ha? Anak? Sunday school teachers? Anak. Anak ba? Anak. Okay. Nagiliw. Diba? Nagiliw. Tapos pinalaga sa sariling ina. Abay, napaganda pa. Alam niyo kung bakit? Diba? Ang kinuhang katulong, yung nanay na original, ay bayad. Saan ka naman nakitang alagaan mo yung anak mo, may bayad ka pa. At ang salary rate nun, mataas, nasa palasyo. Ay hindi mo kayang arukin yung ganun pangyayari na ba't gumanda? Kasi sumabay lang sa flow ng Diyos. Sa ating buhay, may mga akala natin ngayon, break up na, akala natin ngayon wala na. Sumabay ka lang sa agos ng Diyos. May dadalin ang Diyos sa magandang beat. Minsan ang problema natin, gusto talaga nating tayo ang masusunod. Lord, ganito dapat. Lord, ito ang timeline ha, pag hindi pa. Dapat ganito. Bakit hindi pa, Lord? Pero pag pinilit mong sarili mong ritmo, nagiging sabog ang ating buhay. Parang sumasayaw na magaling. Pero kahit anong galing mo, kung mali pa rin. Ang problema natin, gusto nating tayo ang maging DJ ng ating buhay, pero ang kailangan, sumunod tayo sa tugtog ng ating Diyos. Bumalik tayo kay Paul and Silas. Nakulong sila, di ba?
Ito palang magandang talagang tamang-tama, nabit-bit sila eh. And they and the magistrates commanded to beat them. Nabugbog. Anong ginawa nila? Kung tutuusin, Lord, pinadala-dala mo kami dito. Hirap-hirap ng biyahe. Ako si Apostol Pablo na isang mayaman dati, na tent maker, na abogado, na Romano. Tapos, ganito lang palang kahantungan. Pero alam niyo ang ginawa ni Apostol Paul? Wala nandito na nakakulong na Alam niyo ang ginawa nila? Kumanta. Diba? Balik kumanta. Anong gagawin natin? Nakakandado. Kaya mo bang buksan, Silas? Hindi. Wala tayong magagawa. Anong pwedeng gawin? Kanta. Just go with the flow. About midnight, Paul and Silas were praying and singing to the Lord. Alam niyo, big deal ito Bakit? Hindi sila nagreklamo, hindi sila nagtanong, Lord, bakit? Sumabay lang sila sa puso ni God at nagpuri, Lord, let it be. Kung ito ang dinadaanan ko ngayon, kung ito ang bit ng buhay ko ngayon, hindi mahalaga kung ano ang kondisyon ko, hindi mahalaga kung ano ang sitwasyon, ang mahalaga, kasama ko ang Panginoon. Because if God is before us, who can be against us? Pero hindi agad maganda yung ipapakita. Doon sa nanay ni Moses, nung kinukuha na at napatapat sa bahay ni Pero, hindi naman sa pag-agos pa lang, pinangako na, uy, papatak yan sa sa bahay ni Pero huwag kang matakot kasi walang sinabing ganun. Sundan mo lang kung saan ang agos ng buhay na dinadala ng Diyos. Hindi naman sinabi ng Panginoon kina Paul and Silas, ay huwag kayong mag-alala pagkatapos yung bugbugin, ito ang mangyayari. Wala. Pwedeng isipin ni na Paul, baka ito na. Baka dito na tayo matapos. Pero hindi. Lord, kung itong iyong kalooban, ang mahalaga, kasama nyo kami. Kahit hindi nila control ang sitwasyon, for good. Ops, hindi pa tapos. Huwag mo munang i-claim. Huwag mo munang i-claim. To them that love God. To them that follow God. To them that serve God. Habag at awa na lang yun, na hindi ka kasama sa redeem ng Diyos, pero pine-preserve ka pa ng Diyos, inaayos ka ng Diyos. But if you are a Christian, ginagawa mo ang tungkulin mo sa Diyos, minamahal mo ang Diyos, nagtatapat ka sa Diyos, huwag kang mangamba kung saang daloy ka man dinadala. All things work together for good. Pangatlo, Jeremiah 29:11. Turn your Bible. Jeremiah 29:11. Okay? Are you there? Say amen. Basahin nyo ng malakas. Panghawakan natin to. Ready, begin. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sabi ng Diyos, alam ko, yung iniisip ko para sa iyo, thoughts of peace. Magandang bagay, hindi masama. And to give you an expected end. Nasa 2026 pa lang tayo, pero alam na ng Diyos ang dulo ng buhay mo. Kaya ang pangatlong bagay, kapag si Lord ang may hawak ng bit ng buhay mo, may direksyon ang buhay mo. Kapag si Lord ang may hawak, hindi ka lang basta umiikot. Kasi ganyan na nangyayari, parang paikot-ikot Hindi ka lang basta naghihintay. Hindi ka lang basta napapagod. May patutunguhan, may direksyon. Kahit ngayon, feeling natin maraming nadidelay. Feeling mo na pag-iiwanan tayo. Feeling natin tahimik si Lord. Tandaan natin. Kahit hindi mo pa naririnig yung drop of blessings, tuloy lang tayo. Kasi siya ang may hawak ng bit. Si Lord ang nag-ship ng bit ng buhay ni Apostol Pablo at ni Silas. Kita niyo yung seasons of life yung bit, yung rhythm. Successful sila sa kanilang missionary, nagpalaya ng mga
Nagpagaling ng mga may sakit, nagpalaya ng masamang spirito. Tapos ito na, bumagsak. Nabugbog, nakulong. Sabay lang sa Agos eh. Pero, pwede sa thinking ni Apostol Pablo, ano ba itong Agos na to? Ganto na lang? Ilang taon ba to? Hindi ba matatapos to? Pero dahil kapag si Lord ang may hawak ng bit, may direksyon na patutunguhan. Verse 26, suddenly there was such a violent earthquake. Nagkaroon ng lindol. Actually, specific eh. Sa mga epicenter, mahirap na ang lindol sa isang portion lang eh. May ano to eh, may mga impact. Specific, doon, lumindol, sa halos sa portion ng bilangguan. At sa dami-dami ng mawawasak, sabihin natin, yung lindol ang gagamitin ng Diyos para makalaya sila. Ha? Kalimitan pag lindol, anong nasisira? Dingding, unang-una, kisame. Hindi ko alam kung nawasak yung kisame. Pero kung nawasak yung kisame, patay din sila. Napaka-specific nung hindi siya natural event lang eh. Supernatural kasi sa dami-dami ng mawawasak, yung mga posas. Nayanig lang yung buong lugar. Yung mga posas. So makikita natin yung shifting. Sigad ang kumilos, bumukas ang kulungan, nawala ang gapos. May I tell you, kapag si Lord ang may hawak ng bit ng ating buhay, kaya niyang baguhin ang buong eksena sa isang iglap. Kung paano ang buhay ay pwedeng bumagsak ng bigla, sa isang iglap, kaya tayong iangat ng ating Panginoon. Yung iyong break-up ay kaya niyang dalhin sa breakthrough. Sometimes we are about to tap, ayaw na natin, anong gagawin? But just keep going. Hindi natin alam, breakthrough is coming our way. For the meantime, just go with the flow. Pero hindi yung parang nakalutang ka lang, kundi nakalutang ka sa paniniwala at pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Kapag si Lord ang may hawak ng buhay, may direksyon ang ating buhay. Pero kung wala tayo sa bit, kung hindi yan ang bit ng Diyos, subukan mong bumalik sa rhythm ng Diyos at unti-unti magkakaroon ng direksyon. I know if you are not in the will of God, maaring tuloy ang iyong buhay. Kung ikaw ay Kristiyano na wala sa kalooban ng Diyos, nagpakalayo ka sa Diyos, maaring tuloy ang iyong buhay. Pero alam ko may isang bagay na alam mong mali sa bit ng iyong buhay. Kailangan mo makabalik sa direksyon ng bit ng Panginoon. And the last, kapag si Lord ang may hawak ng bit, may purpose ang lahat. May purpose ang lahat. Verse 27 to 34 ng Acts chapter 16. Tapos na. Ano bang purpose nun? Bakit si Apostol Pablo ay nakulong, nabugbog? Ano yun? Trip lang ng Panginoon para medyo, although magandang purpose yun, subukin kung talagang sila maglilingkod, subukin kung magtitiwala, pero may isa pang purpose eh. Bakit? Sa verse 27 to 34, nung nakalaya si Apostol Pablo at yung jailer doon, siya yung bantay, nakalaya. Hindi naman niya may paliwanag na nagkaroon po ng lindol. Doon ko nakita yung context, Brother Joy. Kasi nga sa labas, hindi naman masyadong lumindol. Ano yun? Pag sinabi mo sa mataas na general na lumindol po, lumindol lang, nabasag lang yung kadena, pinalaya mo yan. Papatayin ka. Kaya alam nyo, sabi ng jailer, what must I do to be saved? Anong gagawin ko para maligtas? Actually, ang hinihinging kaligtasan lang ng jailer dun kaligtasan sa tao. Na sana wag siyang mapatay. Pero alam nyo, ang pinaliwanag ng Diyos, yung kaligtasang ibibigay ng Diyos, kaligtasan ng kaluluwa. At sa araw ding yun, naligtas yung jailer at ang kanyang sambayanan. Kapag ang Diyos ang may hawak ng bit, hindi pwedeng wala lang, may purpose. May dahilan. May dahilan bakit nangyari yan. May dahilan kung bakit nangyari ito. Especially if you're loving God, serving God, may dahilan. Naligtas ang buong pamilya. Meaning, hindi lang pala sila dumaan sa struggle para sa sarili nila. May ibang taong maliligtas dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Minsan yung akala mong delay o pain,
yun pala ang daan para sa purpose ni Lord sa ating buhay. Kaya as we close, di ba? Hawak niya ang beat. Ang tanong natin sa araw na ito, ang Diyos ba talaga ang may hawak ng beat ng ating buhay? O tayo ang kumokontrol? O ang Diyos na siyang may perfect timing, may perfect plan, at may perfect direction? Kaya sa umagang ito, why don't we surrender to the Lord our life? Pwede nating sabihin sa ating puso na, Lord, aminado ako, minsan gusto kong ako ang masusunod. Gusto kong ako ang may hawak ng beat, pero today, I choose to trust you. Ikaw na ang bahala sa ritmo ng aking buhay. Where you leads me, I will follow. Kapatid, sa mga susunod na araw, hindi natin makokontrol ang beat ng buhay. Hindi malayo pa tong gerang ito. Unti-unti pa lang natin nararamdaman. Yung ceasefire na sinasabi, hindi tinatanggap ng Iran. Wala kaming ganong naging usapan. Medyo sa sitwasyong ito, medyo parang napapasubo ng konti ang Amerika. Yung 40 days nila, lampas na sinabi. Sarado pa rin ang Strait of Hormuz. Maraming mga airlines nag-cancel na ng flight. Maraming dumadaing sa mga tourist spot sa Baguio. Wala daw pumupunta ngayon sa mahal ng gasolina. Tataas ng 300 to 400 ang LPG. At ang supply ay tatagal na lamang ng 1 buwan kung walang darating. No? Iba yung naririnig sa local news, sa international news. No? Hindi natin makokontrol kung ano yan. No? Hindi natin makokontrol. Pero kung ano't ano pa man, sabay lang tayo sa beat ng Diyos. Sabay lang tayo sa beat ng Diyos. Diba? Lahat sasabay. Diba? Sa buong pamilya, sasabay. Dapat naunawaan din ng lahat ng mga anak na anak, iba ang beat ng buhay ngayon. Diba? Kung hindi ka susunod, baka ikaw ay mabit-bit. Sige. Diba? Pero, kung hindi mo damay ang beat na yan, hindi ibig sabihin, the circumstances is for all. Kung talagang kahit mahirap ang mundo, nilalagay ka ng Diyos sa momentum. Abay, yun ang sundan mong beat. Abay, season ko to, baka naman pagkatapos nyo, ako naman dyan. No? Kung saan ka dinadala ng sitwasyon. Pero, sa nakararami, I do believe, hindi ko alam kung ano mga pwede natin gawing adjustments. Diba? Dito sa Barangay Kubo, nag-start na, uling. Yung mga tangke, yung mga basyo ng mga LPG, pinalagyan na yung iba. Diba? Uling. O ano pa man. Hindi naman tayo makapagbawas ng aircon ngayon at ang init. Pero humanda kayo. Posibleng sa mga susunod na linggo, nakabukas na lang yung ating bintana. Hindi natin alam kung talagang walang supply So kung anong mangyari, sunod lang tayo sa beat ng Diyos. Amen? Ang pinakamahalaga, we have Jesus Christ, our living hope.